Dalawang pink na linya. Iyon lang ang nakikita ni Celestina sa maliit na plastic na hawak niya, ngunit para itong isang sentensya na humatol sa buong pagkatao niya. Isang malamig na takot ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala ng dalawang guhit na iyon. Buntis siya. Dapat sana ay isa itong balita ng kaligayahan. Dapat sana ay tumatalon siya sa tuwa, umiiyak dahil sa galak, at sabik na ibalita ito sa kanyang asawa. Ngunit sa loob ng malawak at malamig na banyong gawa sa marmol, tanging ang katahimikan at ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang kanyang karamay. Paano niya sasabihin ito kay Marco? Ang lalaking pinakasalan niya, ngunit kailanman ay hindi naramdaman na pag-aari niya ang puso. Napayuko siya at napahawak sa kanyang tiyan. Isang maliit na buhay ang nabubuo sa loob niya. Anak nila ni Marco. Sa gitna ng takot, isang munting sinag ng pag-asa ang sumilip sa kanyang puso. Baka ito na. Baka ito na ang magbabago ng lahat. Baka sa pamamagitan ng batang ito, matutunan na rin siyang tingnan ni Marco, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang asawa. Bilang ina ng kanyang anak. Dala ng munting pag-asang iyon, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinago niya ang pregnancy test sa ilalim ng mga damit sa kanyang aparador at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Kailangan niyang gawing espesyal ang gabing ito. Ang kusina, na karaniwang lugar ng kanyang kalungkutan, ay biglang naging entablado ng kanyang pag-asa. Inilabas niya ang mga sangkap para sa paboritong ulam ni Marco, adobong baboy sa gata. Bawat hiwa ng karne, bawat patak ng toyo at suka, bawat paghalo sa kumukulong gata ay may kasamang dalangin. Sana, Panginoon, sana magustuhan niya. Sana mapansin niya ako ngayong gabi. Inihanda niya ang mesa para sa dalawa. Ginamit niya ang pinakamaganda nilang mga plato, ang mga kubyertos na para lamang sa mga espesyal na okasyon, at naglagay pa ng isang maliit na kandila sa gitna. Nang matapos siyang magluto, inayos niya ang kanyang sarili. Nagsuklay siya, naglagay ng kaunting kolorete, at isinuot ang bestidang minsang sinabi ni Marco na bagay sa kanya, kahit pa sinabi niya iyon nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Umupo siya sa hapagkainan at naghintay. Ang bango ng pagkain ay pumupuno sa hangin, ngunit habang lumilipas ang mga oras, unti-unti itong lumalamig, kasabay ng pananabik sa kanyang dibdib. 8:00. 9:00. 10:00. Ang apoy ng kandila ay dahan-dahang naupos, tulad ng kanyang pag-asa. Halos hating gabi na nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco. Agad siyang napatayo at inayos ang kanyang damit. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang Marco na pumasok ay hindi ang Marco na inaasahan niya sa kanyang mga panalangin. Walang ngiti, walang bati. Dire-diretso itong naglakad papasok, inilapag ang kanyang briefcase sa isang sopa na may kasamang malakas na kalabog at niluwagan ang kanyang kurbata. Marco, mahinang tawag ni Celestina. Naghanda ako ng hapunan. Doon lang siya nito nilingon, ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon. Tiningnan nito ang nakahandang mesa, ang mga pagkaing malamig na, at ang kandilang halos maubos na. Walang bakas ng pagkagulat o pagpapahalaga sa mukha nito. Kumain na ako sa labas, malamig na sabi nito, bago kumuha ng isang folder mula sa briefcase. May kailangan akong tapusin. At isa pa, aalis ako bukas. May business trip kami sa Singapore for a week. Gumuho ang mundo ni Celestina. Aalis ka? Isang mahalagang deal. Kailangan nandoon ako, sagot nito, ang mga mata ay nakatuon na sa mga dokumentong hawak. Sino-sino ang kasama mo? Tanong niya, kahit alam na niya sa puso niya ang sagot na ayaw niyang marinig. Ang lead architect ng proyekto. Mahalaga na kasama siya, sabi ni Marco, walang pakialam. Itinapon nito sa mesa ang kopya ng kanilang flight details. Huwag mo na akong hintayin. Maaga ang flight namin bukas. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya nito at pumanhik sa hagdan patungo sa opisina nito sa loob ng bahay. Naiwan si Celestina na nakatayo, nakatingin sa mesang pinaghirapan niyang ihanda. Isang basag na pangarap. Lumapit siya sa mesa para kunin ang mga papel na iniwan ni Marco. Nahulog ang isang maliit na piraso ng papel, ang itinerary ng flight. Pinulot niya ito at doon, sa ilalim ng pangalan ni Marco de Alva,
Nakasulat ang pangalang sumasaksak sa kanyang puso sa tuwing maririnig niya ito. Isabela Diaz. Napahawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang sakit ay napakatindi, halos hindi na siya makahinga. Kaya pala ganoon na lang kabilis para sa kanya na umalis. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol kay Isabela. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may narinig siyang mahinang boses mula sa balkonahe ng opisina ni Marco sa itaas. Dahan-dahan siyang lumapit sa paanan ng hagdan, sapat lang para marinig ang usapan. "Yes, I'm excited too," sabi ni Marco sa kausap nito sa cellphone. Ang boses nito, na puno ng init at lambing, ay isang tinik na bumaon ng malalim sa dibdib ni Celestina. "Okay, I'll see you at the airport tomorrow." Ingat ka. I miss you, too. Napatakip si Celestina sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim ng kusina, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hawak ang tiyan kung saan naroon ang kanilang anak, isang masakit na katotohanan ang luminaw sa kanyang isipan. Ang batang ito ay hindi magiging tulay. Ito ay magiging isang paalala. Isang habambuhay na paalala ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging para sa kanya. Walang tulog ang gumising kay Celestina. Ang totoo, hindi naman talaga siya nakatulog. Ang mga huling salita ni Marco sa telepono kagabi, ang malambing na si "I miss you, too," para kay Isabela, ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng kataksilan. Ang bawat salita ay isang dagok na unti-unting pumapatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Kinapa niya ang kanyang tiyan. Dito, sa loob niya, ay may isang buhay na walang kasalanan. Isang batang hindi nararapat na masilayan ang isang mundong puno ng pagkukunwari at malamig na pakikitungo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman ng kanilang kwarto, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na ito isang pag-iisip lang. Ito ay isang katiyakan. Aalis siya. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha at pagiging martir. Ang pumalit sa sakit ay isang matatag at tahimik na determinasyon. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya. Bago pa man sumikat ang araw, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat kilos niya ay maingat at walang ingay. Sa kanyang pagtayo, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang alaala ni Don Ricardo, ang ama ni Marco. "Hisa, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo," sabi nito sa kanya isang hapon, ilang buwan matapos ang kanilang kasal. Nakita siya nitong nag-iisa sa hardin, malungkot ang mga mata. "Pero salamat sa pag-unawa mo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Marco. At balang araw, makikita rin niya ang halaga mo." Si Don Ricardo. Siya lang ang naging kakampi niya sa malaking bahay na ito. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Celestina. Kahit ang kabaitan ng matanda ay hindi sapat para pagtakpan ang katotohanang isa lamang siyang kasangkapan. Ngunit dahil sa kabaitang iyon, may utang na loob siyang dapat bayaran, kahit sa huling pagkakataon. Kumuha siya ng papel at pluma at nagsimulang sumulat. Hindi ito mahaba. Hindi ito puno ng panunumbat. "Don Ricardo. Patawad po kung sa ganitong paraan ako aalis. Hindi ko na po kaya. Maraming salamat sa lahat ng kabaitan ninyo. Huwag po kayong mag-alala para sa akin. Mabubuhay ako." Celestina. Tinupi niya ang sulat at ipinatong ito sa ibabaw ng kanyang unan. Pagkatapos, binuksan niya ang malaki at mamahaling aparador. Nilagpasan ng kanyang mga mata ang mga damit na may tatak, ang mga alahas na bigay ni Marco, ang lahat ng simbolo ng buhay na ipinilit sa kanya. Ang kinuha lang niya ay isang maliit na bag, inilagay niya roon ang ilang simpleng damit, ang kupas na litrato ng kanyang mga yumaong magulang, at ang kaunting perang naipon niya mula sa allowance na ibinibigay sa kanya. Lahat ng iba pa, ang buhay ng isang ginang de Alva, ay iiwanan na niya. Bago umalis, huminto siya sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang sarili, ang babaeng mukhang pagod at nasaktan, ngunit may bagong kislap ng determinasyon sa mga mata. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang diamanting singsing sa kanyang daliri ay kumislap sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana. Napakaganda, napakamahal, at napakawalang buhay. Hinubad niya ito.
Ang bigat na nawala sa kanyang daliri ay parang bigat na nabunot mula sa kanyang puso. Lumapit siya sa kama kung saan natutulog ng mahimbing si Marco, walang kamalay-malay sa mundong gumuho para kay Celestina. Hindi na niya ito tiningnan. Sa halip, maingat niyang inilagay ang singsing sa ibabaw ng tinuping sulat na para kay Don Ricardo. Isang simbolo. Ang pagtatapos ng isang kasunduan. Ang pagsasauli ng isang bagay na hindi naman talaga naging kanya. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Bawat hakbang pababa sa marmol na hagdanan ay isang hakbang palayo sa gintong haula. Bawat sulok ng mansyon ay nangungusap ng kalungkutan at pag-iisa. Nang marating niya ang malaking pinto sa ibaba, sandali siyang huminto. Hindi na siya lumingon. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng umaga ang sumalubong sa kanya. Isang malalim na hininga. Ang hangin ng kalayaan. Naglakad siya papalayo sa dambuhalang gate, palayo sa buhay na puno ng karangyaan, ngunit salat sa pagmamahal. Sa dulo ng kalsada, huminto siya sa isang waiting shed at naghintay. Hindi nagtagal, isang bus na bayaheng probinsya ang huminto sa kanyang tapat. Sumakay siya, naupo sa tabi ng bintana, at niyakap ang kanyang bag habang dahan-dahang umaandar ang bus palayo sa Maynila. Pinanood niya ang mga gusali at mararangyang bahay na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin, hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit pinahid niya ito kaagad. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pamamaalam. Samantala, sa mansyon ng mga De Alva, nagising si Don Ricardo mula sa isang masamang panaginip. Bumangon siya para uminom ng tubig nang mapansin niyang hindi maayos ang pagkakalagay ng unan sa sofa sa kanyang silid-aklatan. Inayos niya ito at doon niya nakita ang isang pamilyar na bagay na kumikinang, ang singsing ni Celestina, na nakapatong sa isang nakatuping papel. Kinabahan siya. Kinuha niya ang sulat at binasa ito. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi ko na po kaya. Napaupo siya, hawak ang sulat at ang singsing. Nabigo siya. Nabigo siyang protektahan ang babaeng itinuring na niyang anak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, puno ng pagsisisi at galit sa sarili niyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Sa screen, kumikislap ang isang pangalan na lalong nagpadilim sa kanyang umaga. Marco calling. Tinitigan ni Don Ricardo ang telepono, ang kanyang panga ay nagtagis. Paano niya sasagutin ang tawag ng anak na naging dahilan ng lahat ng ito? Ang simoy ng hangin sa San Mateo ay may dalang amoy ng dagat at sariwang lupa. Dito, sa isang maliit ngunit masayang bayan sa Laguna, 3 taon na ang lumipas. Para kay Celestina, ang 3 taon na iyon ay isang bagong buhay. Miko, dahan-dahan lang, anak, natatawang sigaw niya habang hinahabol ang kanyang halos 3 taong gulang na anak sa dalampasigan. Ang maliit na bata, na may buhok na kasing itim ng kay Marco at mga matang may kislap ng sa kanya, ay tumatakbo na parang walang kapaguran. Ang halakhak nito ay musika sa pandinig ni Celestina. Habulin mo ko, mama, sigaw ng bata, ang boses ay puno ng kagalakan. Siya si Miguel Reyes, o Miko para sa mga nagmamahal sa kanya. Sa kanya umiikot ang mundo ni Celestina. Siya ang dahilan ng kanyang pagbangon, ang kanyang lakas, at ang kanyang walang katapusang kaligayahan. Wala nang bakas ng isang ginang De Alva sa kanyang pagkatao. Dito sa San Mateo, kilala siya bilang si Teacher Ina, ang guro sa lokal na daycare center na mahal ng kanyang mga estudyante at iginagalang ng mga magulang. Sa kabilang banda, sa marangyang mundo ng Maynila, 3 taon ang katumbas ng isang walang hanggang parusa para kay Marco De Alva. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng kanyang malawak na sea office sa Bonifacio Global City. Ang tanawin mula sa salamin niyang pader ay nagpapakita ng nagtataasang mga gusali, simbolo ng kapangyarihan at tagumpay. Ngunit para kay Marco, ang lahat ng ito ay walang kulay, walang buhay. Ang bawat sulok ng kanyang opisina, ang bawat pasilyo ng kanilang mansyon, ay sumisigaw ng isang pangalan, Celestina. Ang pag-alis nito ay parang isang tahimik na lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang buhay. Noong una, inakala niyang isa lang itong pagtatampo. Ngunit lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan. Ang katahimikan sa kanilang bahay ay naging isang nakabibinging paalala ng kanyang pagkukulang. Ang galit ng kanyang ama ay isang araw-araw na sampal sa kanyang mukha.
Sa paglipas ng panahon, ang pagkamis niya kay Isabela ay napalitan ng isang malalim at nakakainis na pananabik para sa asawang ipinagtabuyan niya. Hinahanap-hanap niya ang amoy ng niluluto nito, ang tahimik nitong presensya, ang paraan nito ng pag-aalaga sa kanya kahit hindi niya ito pinapansin. Ngayon, sa kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding kabiguan. Isang malaking kawalan. Sa isang sulok ng kanyang mesa, may isang picture frame na laging nakatago sa ilalim ng mga papeles. Kinuha niya ito. Ito ang nag-iisang litrato ni Celestina na naitago niya, isang candid shot mula sa kanilang kasal, kung saan ito ay nakangiti sa isang bisita, hindi sa kanya. Ang ngiting iyon, na minsan ay binaliwala niya, ngayon ay parang isang kayamanang hindi niya maabot. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Don Ricardo, ang mukha ay seryoso gaya ng dati. Sa loob ng 3 taon, ang pakikitungo sa kanya ng ama ay naging malamig at formal. Marco, simula ni Don Ricardo, ang boses ay walang bahid ng anumang init. May ipapagawa ako sa'yo. Dad, I'm busy. Maraming kailangang asikasuhin sa company, mabilis na sagot ni Marco, ibinabalik ang litrato sa ilalim ng mga papeles. Hindi ito tungkol sa kumpanya, matigas na sabi ni Don Ricardo. Lumapit ito sa mesa at inilapag ang isang folder. Charity project. Magpapatayo tayo ng isang bagong eskwelahan sa isang probinsya. At gusto kong ikaw mismo ang mag-supervise nito. Binuksan ni Marco ang folder. San Mateo, Laguna? Dad, I can't. Pwede namang iba ang ipadala mo. Hindi, mariing sabi ni Don Ricardo, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ikaw ang pupunta doon. At hindi ka pupunta doon bilang isihi ng De Alva Corporation. Pupunta ka doon bilang isang tao na kailangang hanapin ulit ang sarili niya. Baka sa lugar na iyon, malayo sa lahat ng ito, may matutunan kang higit pa sa pagpapalago ng pera. Walang nagawa si Marco. Ang utos ng kanyang ama ay batas. Bukod doon, may bahagi sa kanya na napagod na rin. Pagod na sa pagkukunwaring buo siya, pagod na sa pagtakbo mula sa multo ng kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, minamaneho na ni Marco ang kanyang mamahaling sasakyan patungo sa Laguna. Wala siyang gana. Para sa kanya, isa lang itong obligasyon, isang parusa na kailangan niyang tapusin para mapagbigyan ang kanyang ama. Ang daan patungong San Mateo ay puno ng mga puno at luntiang bukirin, isang malaking kaibahan sa sementadong gubat ng Maynila. Nang makarating siya sa mismong bayan, ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada para tingnan ang mapa sa kanyang cellphone. Sa tapat ng kanyang pinaghintuan ay isang maliit at makulay na public playground. Puno ito ng mga batang naglalaro at nagtatawanan. Napabuntong hininga si Marco. Ano ba ang ginagawa niya rito? Habang tinitingnan niya ang mapa, isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa palaruan. Isang tawa na malambing at puno ng buhay. Itinaas niya ang kanyang paningin. Sa gitna ng mga bata, may isang babaeng nakatalikod, nakasuot ng simpleng bestida at tsinelas, nakikipaghabulan sa mga ito. Mahaba ang buhok nito, ang parehong buhok na dati niyang nakikitang nakalugay sa kanilang unan. Biglang huminto ang babae at lumingon para tawagin ang isang bata. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Marco. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang puso niya, na matagal ng manhid, ay biglang kumabog ng napakabilis, napakalakas. Ang mukhang iyon. Ang ngiting iyon. Pagod pero masaya. Payapa. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon si Celestina. Parang napako si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang mga binti niya ay tila naging bato, hindi makakilos. Ang tanging gumagana sa kanya ay ang kanyang mga mata, na nakatitig sa babaeng nasa kabilang kalsada, at ang kanyang puso, na walang tigil sa pagwawala sa loob ng kanyang dibdib. 3 taon. 3 taon niya itong hinanap sa bawat babaeng makasalubong niya, sa bawat sulok ng Maynila. At ngayon, heto ito, ilang metro lang ang layo sa kanya, sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Nang hindi na napigilan ang sarili, bumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang niya sa pagtawid sa kalsada ay mabigat, puno ng kaba at isang pananabik na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam ang gagawin. Ang alam niya lang, kailangan niyang makalapit. Celestina!
Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, halos pabulong, ngunit sapat na para marinig ito ng babae. Agad na napahinto si Celestina sa pagtakbo. Ang masaya niyang mukha ay biglang nagbago. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkagulat. Dahan-dahan siyang lumingon, at nang makita kung sino ang tumawag sa kanya, ang pagkagulat ay naging isang malamig na pader ng pag-iingat. Ang mga mata niya, na kanina lang ay puno ng kislap, ay naging blanko at mailap. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya, ang boses ay matigas at walang anumang emosyon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang muli ang boses nito sa loob ng 3 taon, at ang lamig nito ay parang yelong tumusok sa kanyang puso. "Hinanap kita," sagot ni Marco, ang boses ay nanginginig. "Celestina, hinanap kita kung saan-saan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. "Hindi mo ako kailangang hanapin. Dahil kusa akong umalis." Sa gitna ng kanilang tensyonadong pag-uusap, isang maliit na bata ang tumakbo mula sa likod ng mga laruan at yumakap sa binti ni Celestina. "Mama, sino po siya?" tanong ng bata, ang munting boses ay puno ng inosenteng kuryosidad. Ang salitang ni Mama ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Marco. Otomatikong napabaling ang kanyang tingin mula kay Celestina patungo sa batang nakakapit dito. Isang batang lalaki. May maliit na mukha, bilugang mga pisngi at buhok na kasing itim ng sa kanya. At ang mga mata. Napahinto sa paghinga si Marco. Ang mga matang iyon. Ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagkurap nito habang nakatingin sa kanya. Para siyang nakatingin sa isang maliit na salamin, sa isang bersyon ng sarili niya mula sa nakaraan. Iyon ang mga mata niya. Iyon ang mga mata ng mga De Alva. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang 3 taon. Ang biglaang pag-alis ni Celestina. Ang tiyan niyang hindi niya napansing lumaki dahil sa sarili niyang pagkabulag. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na paningin pabalik kay Celestina. Ang mga mata niya ay nagtatanong, nagsusumamo, puno ng isang halo ng takot at hindi makapaniwalang pag-asa. Nakita ni Celestina ang lahat ng iyon. Agad niyang hinila ang bata sa kanyang likuran, ang katawan niya ay naging isang pader sa pagitan ng kanyang anak at ni Marco. Ang kilos na iyon ay isang kumpirmasyon na mas malakas pa sa anumang salita. "Siya ba?" halos hindi makapagsalitang tanong ni Marco. "Anak-anak ko ba siya?" Ang tanong ay lumabas na parang isang basag na dalangin. Tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Celestina. Ang mga mata niyang minsan ay puno ng pagsinta para sa kanya ay naging 2 piraso ng matalim na yelo. Bawat salitang lumabas sa bibig niya ay tila isang patalim na maingat na itinarak sa puso ni Marco. "Anak ko siya," mariin niyang sabi, may diin sa salitang ko. "Apelyido ko ang dala niya." Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na hindi niya nakita. Nawala ng hangin si Marco. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang masakit na pag-ulit ng kanyang mga pagkakamali. 3 taon ng pagsisisi ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa sandaling ito. Si Miguel Reyes, dagdag pa ni Celestina, ipinakikilala ang buong pangalan ng bata, isang pangalang walang bahid ng De Alva. Pagkatapos ay yumuko siya at kinausap ang bata sa malambing na boses na kabaliktaran ng ginamit nito sa kanya. "Halika na, anak. Uwi na tayo." Binuhat niya si Miko na ipinulupot naman ang mga braso sa liig ng ina. Bago sila tumalikod, sumulyap ang bata sa kanya mula sa ibabaw ng balikat ni Celestina. Isang sulyap na puno ng pagtataka mula sa mga matang pag-aari niya. At pagkatapos, tumalikod na sila. Naglakad sila palayo. Naiwan si Marco na nakatayo roon parang isang estatwa sa gitna ng palaruan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niya silang pigilan at magmakaawa. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Walang lakas sa kanyang mga binti. Tanging ang mga mata niya ang nakasunod sa mag-inang papalayo, unti-unting lumiliit sa kanyang paningin hanggang sa lumiko sila sa isang eskinita at tuluyang naglaho. Nang mawala na sila, doon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang pag-iisa. Ang masayang ingay ng mga bata sa palaruan ay bumalik sa kanyang pandinig, ngunit ngayon, ito ay parang isang pangungutya. Siya, si Marco De Alva, ang makapangyarihang ay hindi kailanman naramdaman ang ganitong klaseng kawalan ng kapangyarihan.
Natulala siyang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Napasandal siya sa manibela, ang noo niya ay nakadikit dito, habang pilit na pinoproseso ang lahat. Isang anak. May anak siya. Isang anak na hindi siya kilala, na tinatago mula sa kanya, na may ibang apelyido. Sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit, isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang taong nagpadala sa kanya rito. Ang taong marahil ay may alam. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero. Nang makita ito, pinindot niya ang call button. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Marco, sabi ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Marco, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ang boses niya ay basag at puno ng emosyon nang sa wakas ay makapagsalita siya. Dad, halos pabulong niyang sabi. Nakita ko na siya at may kasama siyang bata. Ang daycare center ang naging santuwaryo ni Celestina. Dito, sa gitna ng maliliit na mesa, makukulay na guhit at masayang tawanan ng mga bata, nakahanap siya ng kapayapaan. Bawat araw ay isang paalala na nakagawa siya ng tamang desisyon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nagambala. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo sa mga bata kung paano gumuhit, isang anino ang tumakip sa may pintuan. Inangat niya ang kanyang tingin at halos mahulog ang hawak niyang Crayola. Nakatayo roon si Marco, nakasuot ng mamahaling polo shirt na halatang hindi bagay sa simpleng kapaligiran ng San Mateo. May dala itong malaking paper bag mula sa isang kilalang panaderya sa Maynila. Ms. de Alva, malamig na bati ni Celestina, agad na tumayo para harangin ang anumang balak nito. Celestina! Ina, pagtatama ni Marco sa sarili, ang boses ay alanganin. Nagdala ako ng merienda para sa mga bata. Ang mga bata, na likas na mausisa, ay nagsilapitan. Ngunit si Miko ay nanatili sa likod ng kanyang ina, nakasilip lang. Nakita ni Celestina ang pananabik sa mga mata ni Marco, habang nakatingin ito kay Miko, isang pananabik na sinubukan niyang baliwalain. Salamat, pero mayroon kaming sariling pagkain dito, matigas niyang sabi. Please, pakiusap ni Marco, ang boses ay halos magmakaawa. Kahit ito lang. Napabuntong hininga si Celestina. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa harap ng mga bata. Walang imik niyang kinuha ang paper bag at ipinamahagi ang mamahaling mga tinapay sa mga bata. Si Marco naman ay nanatili sa may pintuan, pinapanood ang bawat kilos niya, ang bawat kilos ni Miko. Ang titig nito ay parang isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis din ito nang walang paalam. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang maliit na bahay, hindi mapakali si Celestina. Pinagmasdan niya si Miko habang mahimbing itong natutulog. Ang payapang mukha nito ang nag-iisang bagay na nagpapakalma sa kanya. Ngunit kahit sa pagtulog, ang anino ni Marco ay naroon pa rin. Mama, ungol ni Miko sa kanyang pagtulog. Yung malaking lalaki. Napahawak si Celestina sa kanyang dibdib. Isang munting kurot ng ano. Pag-asa. Hindi. Hindi maaari. Ngunit hindi niya maikakaila, ang pagpupumilit ni Marco, ang lungkot sa mga mata nito, ay nag-iwan ng isang maliit na marka sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Naalala niya ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking pinangarap niyang mahalin siya pabalik. Ngunit kasabay ng alaalang iyon, bumalik din ang sakit. Ang gabi ng kanyang paglisan. Ang boses ni Marco sa telepono, puno ng pagmamahal para sa ibang babae. I miss you, too. Ang sakit ay kasing sariwa pa rin, isang laso na mabilis na pumatay sa anumang umuusbong na damdamin. Pinahid niya ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Hindi. Hindi na siya babalik doon. Poprotektahan niya ang kanyang anak. Poprotektahan niya ang kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon para dumalo sa unang pulong para sa pagpapatayo ng bagong eskwelahan. Bilang kinatawa ng mga guro sa bayan, kailangan ang kanyang presensya. Nag-aalangan man, alam niyang hindi niya ito matatanggihan. Ang pulong ay ginanap sa munisipyo. Nandoon ang mayor, ang ilang miyembro ng konseho, at iba pang mahahalagang tao sa komunidad. At sa pinakaunahan, nakaupo si Marco. Nakasuot ito ng pormal na damit at sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang naliligaw. Ito si Marco de Alva,
ang makapangyarihang si, ang taong nag-uutos at nasusunod. Ang tingin nila ay nagtagpo nang pumasok siya, at mabilis niyang iniwas ang sa kanya. Nagsimula ang pulong. Propesyonal ang bawat salita ni Marco. Ipinakita niya ang mga plano, ang budget, ang timeline. Walang bakas ng personal na emosyon sa kanyang mukha. Tila ibang tao ito sa lalaking nag-abot sa kanya ng tinapay ilang araw na ang nakalipas. Para kay Celestina, mas madaling harapin ang ganitong Marco, ang Marco na malayo at hindi maabot. At para pangunahan ang disenyo at teknikal na aspeto ng proyektong ito, pagpapatuloy ni Marco, ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang aming napakahusay na lead architect. Isang pangalan na kilala sa industriya para sa kanyang galing at pagkamalikhain. Huminto si Marco at tumingin sa direksyon ng pinto, na tila nagbibigay ng hudyat. Lahat ng mata sa silid ay napabaling doon. Bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang eleganteng business suit na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay may perpektong kolorite. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Nanlamig ang buong katawan ni Celestina. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Kilala niya ang babaeng iyon. Paanong makakalimutan ang mukha na naging dahilan ng kanyang mga luhang walang tunog, ng kanyang pusong paulit-ulit na dinurog. Ang babae ay bumiti ng buong profesionalismo sa lahat, bago tuluyang itinuon ang kanyang pansin sa lalaking nasa unahan. It's been a while, Marco, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may talim. Pagkatapos, ang mga mata nito ay dahan-dahang lumibot sa silid, na para bang sinusuri ang lahat, hanggang sa huminto ito sa kanya. Ang ngiti sa mga labi nito ay hindi nagbago, ngunit ang mga mata nito ay nanlamig. Nakilala siya nito. Ang babae ay si Isabela Diaz. Ang kahapon ay bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang masamang alaala. Ito ay isang bangungot na nagkatawang tao, nakatayo mismo sa kanyang harapan. Tumingin si Isabela kay Celestina na may ekspresyong hindi mabasa, bago ito muling bumaling kay Marco na may kasamang matamis na ngiti. I'm so excited to be working with you again, sabi nito, ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin na nilalanghap nilang lahat. Kung ang pagdating ni Celestina sa San Mateo ay isang lindol, ang pagsulpot ni Isabela ay isang delubyo. Para kay Marco, ang maliit na conference room ng munisipyo ay biglang naging isang kulungan kung saan sabay-sabay na naroon ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at ang hinaharap na pilit niyang binubuo. Ang ngiti ni Isabela ay kasing perpekto pa rin ang dati, ngunit ngayon may nakikita na siyang ibang bagay sa likod nito, isang talim, isang kalkuladong intensyon. Sa mga sumunod na araw, naging eksperto si Isabela sa paglalaro ng isang dobleng laro. Sa harap ng mayor at ng mga tagabayan, siya ang dedikadong arkitekto, puno ng mga teknikal na salita at mga plano. Ipinapaliwanag niya ang mga structural integrity at sustainable designs, sa paraang halatang nagpapakitang siya ang may kontrol, habang si Celestina, na naroon para sa kapakanan ng mga bata, ay nagmumukhang isang simpleng guro lamang na walang alam. Marco, can we have a quick chat? Just about the load-bearing walls. It's a bit technical, sasabihin ni Isabela sa gitna ng pulong, habang sinusulyapan si Celestina, na para bang sinasabing, this is our world. You don't belong here. At si Marco, na ayaw gumawa ng eksena at kailangang maging propesyonal, ay walang magawa kundi sumunod. Ngunit sa tuwing mag-uusap sila ng pribado, ang usapan ay hindi lang tungkol sa trabaho. Naaalala mo ba noong nagpunta tayo sa Baguio? Biglang sasabihin ni Isabela habang tinitingnan ang mga blueprints. Tumugtog sa radyo yung paborito nating kanta. Yung ni Isabela, we're here to work, puputuli ni Marco, kahit na sa isang saglit, ang alaala ay bumalik at kumurot sa isang parte ng kanyang puso na akala niya ay matagal nang patay. I know. I'm just saying it's nice to reminisce, sagot nito, na may kasamang isang malungkot na ngiti. Alam ni Marco na isa itong laro. Isang mapanganib na laro. Ngunit ang presensya ni Isabela, ang pamilyar nitong amoy, ang mga pinagsamahan nila, lahat ay isang tukso na pilit niyang nilalabanan. Ang isip niya ay nasa San Mateo, kay Celestina at Miko. Ngunit ang katawan niya ay narito, kasama ang babaeng minsan niyang inakalang pakakasalan niya. Isang hapon, kailangan nilang bisitahin ang mismong site kung saan itatayo ang eskwelahan.
Isang malawak na lupain na may hindi pantay na sahig at ilang nagkalat na bato. Habang naglalakad sila at sinusuri ang lugar, alam ni Marco na nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan si Celestina. Dinala nito ang mga bata para maglaro sa kalapit na parang. Medyo maputik dito sa banda, sabi ni Marco, nauna ng ilang hakbang kay Isabela. Okay lang, sanay na ako sa ganitong. Biglang natigil sa pagsasalita si Isabela. Narinig ni Marco ang isang maikling sigaw. Paglingon niya, nakita niya si Isabela na nawala ng balanse. Ang takong ng mamahalin nitong sapatos ay bumaon sa malambot na lupa. Para itong isang eksena sa pelikula na pinabagal ang takbo, ang pagbagsak nito, ang pag-abot ng kanyang mga kamay. Otomatikong kumilo si Marco. Mabilis niyang sinalo si Isabela, bago pa man ito tuluyang bumagsak sa putikan. Ang katawan nito ay bumagsak sa kanyang mga braso. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang pabango nito ay pumasok sa kanyang ilong, pamilyar at mapanganib. Salamat, hingal na sabi ni Isabela, ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga labi. Mag-ingat ka, sabi ni Marco, akmang itatayo na ito ng maayos. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, mabilis na kumilos si Isabela. Itinaas nito ang kanyang mukha at sa isang iglap, ang mga labi nito ay nasa labi na niya. Isang halik. Hindi ito malambing. Hindi ito puno ng pagmamahal. Ito ay isang halik ng pag-aangkin. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Sa loob ng isang segundo, natigilan si Marco na bigla sa pangyayari. Ngunit nang makabawi siya, mabilis niya itong itinulak palayo. Isabela, ano ba? Galit niyang sabi. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa di kalayuan. Sabay silang napalingon ni Isabela sa direksyon ng tunog. Doon, nakatayo si Celestina. Ang hawak nitong malaking water jug para sa mga bata ay nasa lupa na, nabitawan. Ang tubig ay dumadaloy sa damuhan. Ang mukha ni Celestina ay walang emosyon, isang blankong maskara. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na mas masakit pa kaysa galit. Puno ito ng kumpirmasyon. Kumpirmasyon ng lahat ng kasinungalingan at kataksilan na naranasan nito sa kanya noon. Ang tingin nilang tatlo ay nagtagpo. Si Marco, na puno ng gulat at pagsisisi. Si Celestina, na puno ng nasirang tiwala. At si Isabela, na dahan-dahang umiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay ng ngiti. Ang tunog ng pagbagsak ng water jug ay parang tunog ng muling pagbasag ng puso ni Celestina. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang gabing umalis siya. Ang paghihintay. Ang malamig na hapunan. Ang boses ni Marco na puno ng lambing para sa ibang babae. At ngayon, heto na naman. Ibang lugar, ibang panahon, pero parehong sakit. Parehong kataksilan. Hindi na niya hinintay ang anumang paliwanag. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang eksenang iyon, si Marco nagulat, si Isabela na nagtatagumpay, at mabilis na tinawag ang mga bata. Ang isip niya ay blanko, ang puso niya ay manhid. Kinagabihan, hindi na niya napigilan. Kumatok si Marco sa pinto ng kanyang maliit na bahay. Celestina, please. Mag-usap tayo, pakiusap nito mula sa labas. Hindi mo nakita ang buong pangyayari. Binuksan niya ang pinto, ngunit nanatili siyang nakaharang dito. Ang mukha niya ay isang maskara ng yelo. Wala kang dapat ipaliwanag, Jim F. de Alva, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Dahil wala kang obligasyon sa akin. At lalong wala ako sa'yo. Pero si Michael, huwag mong isasama ang anak ko sa usapan na ito, putol niya, ang boses ay nagbabanta. Ang proyektong ito, ang pagpunta mo rito, ang pagdating niya lahat ng ito ay problema mo. Hindi sa amin. Pagkasabi noon, isinara niya ang pinto ng may diin, ipinipinta ang huling salita sa kanilang pag-uusap. Nakasandal siya sa pinto, nanginginig, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bakit pa ba siya nasasaktan? Hindi ba't dapat ay sanay na siya? Ngunit ang katotohanan, ang maliit na pag-asang sumibol sa kanyang puso nitong mga nakaraang araw ay nadurog na naman at mas masakit ito kaysa sa unang pagkakataon. Naging mas komplikado ang mga sumunod na araw. Ginamit ni Isabela ang ihalik bilang isang sandata.
Sa mga pulong, mas naging agresibo siya sa paglikha ng mga sitwasyon kung saan kailangan nilang dalawa ni Marco na mag-usap ng pribado. Marco, I'm really concerned about the soil analysis, sasabihin nito sa gitna ng pulong. The initial findings are problematic. I think we need to stay late tonight and go over the revised structural plans. It's urgent. At si Marco, na siyang pinuno ng proyekto, ay walang magawa kundi pumayag. Nakikita ni Celestina ang pagtutol sa mga mata ni Marco, ngunit sa huli, ang profesionalismo pa rin ang nangingibabaw. At sa bawat gabing nag-o-overtime sila, isang bagong ladrilyo ang nadadagdag sa pader na namamagitan sa kanila ni Marco. Isang gabi, habang nag-iisa si Celestina sa bahay, napansin niyang hindi mapakali si Miko. Mainit ang noo nito. Nilalagnat. Habang pinupunasan niya ito ng maligamam na tubig, narinig niya ang isang salitang halos magpadurog sa kanyang puso. Papa ni. Bulong ng bata sa kanyang paghimbing. Papa ni. Ilang beses pa lang nitong nakikita si Marco, ngunit ang koneksyon ay naroon na. At iyon ang pinakakinatatakutan ni Celestina. Ang masaktan ang kanyang anak. Ang umasa ito sa isang amang hindi naman talaga para sa kanila. Habang tumataas ang lagnat ni Miko, lumalaki rin ang kanyang pag-aalala. Sa huli, wala na siyang ibang maisip. Nilunok niya ang kanyang pride at kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang ipaalam kay Marco. Karapatan pa rin itong malaman. Nanginginig niyang i-denial ang numerong ibinigay sa kanya ng mayor para sa mga emergency. Isang ring. 2. Sa ikatlo, may sumagot. Hello. Isang boses ng babae. Isang boses na napakapamilyar. Natigilan si Celestina. Isabela? Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Yes? Sino to? Nasaan si Marco? Tanong ni Celestina. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigla. Oh, si Marco. He's very busy right now, sabi ni Isabela sa isang tonong puno ng pang-aasar. We're in the middle of something very important. Medyo private. May ipagbibilin ka ba? Can tell him later. Or maybe tomorrow. Hindi na nakasagot si Celestina. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ibinaba niya ang tawag. Tiningnan niya ang kanyang anak na mailagnat at mahina. Tiningnan niya ang cellphone sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Dinala niya si Miko sa maliit na ospital ng bayan, mag-isa. Habang nakaupo siya sa waiting area, yakap-yakap ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam, ang pag-iisa. Ang pagiging inabandona. At sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, ipinangako niya sa kanyang sarili, ito na ang huli. Hinding-hindi na niya hahayaang saktan ni Marco de Alva ang kanyang anak. Hinding-hindi na niya papayagan ang lalaking iyon na maging bahagi ng kanilang buhay. Kahit kailan. Kinaumagahan, walang kamalay-malay si Marco sa nangyari. Magdamag silang nagtrabaho ni Isabela sa mga plano, at sa buong panahong iyon, iniwan niya ang kanyang cellphone sa kotse para maiwasan ang anumang distraksyon. Isang desisyon na pagsisisihan niya ng husto. Nang matapos ang trabaho at makuha ang cellphone, doon lang niya nakita ang isang missed call mula sa isang numerong hindi pamilyar. Hindi niya ito pinansin, sa pag-aakalang isa lang iyon sa mga supplier. Ang balita ay nakarating sa kanya sa pamamagitan ng mayor. Ling F. de Alva, nais ko lang ipaalam na nasa ospital si Teacher Ina at ang kanyang anak. Okay na raw sila, pero baka hindi makapunta si Teacher Ina sa site visit mamaya, sabi ng mayor sa telepono. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa tainga ni Marco. Ospital. Bakit? Anong nangyari? Hindi na niya tinapos ang pakikipag-usap. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito patungo sa ospital ng bayan. Ang puso niya ay kumakabog sa takot at pag-aalala. Naabutan niya si Celestina sa pasilyo, alalabas lang mula sa kwarto ni Miko. Ang mukha nito ay pagod at ang mga mata ay may bakas ng magdamag na pag-aalala. Celestina! Anong nangyari? Okay lang ba si Miko? Bakit hindi mo ako tinawagan? Sunod-sunod na tanong ni Marco, ang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin sa kanya si Celestina, at ang tingin na iyon ay mas malamig pa kaysa dati. Puno ito ng galit at pangungutya.
Tinawagan kita, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit mailason. Pero may sumagot na iba. Busy ka raw. May ginagawa kayong importante. May private na bagay kayong inaasikaso. Natigilan si Marco. Ano? Anong sinasabi mo? Nasaan ka noong kailangan ka ng anak mo, Marco? Tanong ni Celestina, at sa pagkakataong ito, may panginginig na sa kanyang boses. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pinipigilang galit. Nasaan ka noong magdamag siyang nilalagnat at hinahanap ang papa niya? Ah, nga pala. Kasama mo ang lead architect mo. Doon lang napagtanto ni Marco ang lahat. Ang hindi pamilyar na numero. Ang sinadyang pag-iwan niya ng cellphone. Ang tusong laro ni Isabela. Celestina, hindi totoo yan. Nagtatrabaho lang kami. Pinlano niya to, pilit niyang ipinapaliwanag, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang tiwala, na minsan nang nabasag, ay tuluyan ng nadurog. At para lalong palalain ang lahat, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likuran. Marco. Darling, nandito ka lang pala. Hinanap kita kung saan-saan. Dumating si Isabela, may dalang isang basket ng prutas at isang peking ngiti ng pag-aalala sa kanyang mukha. Lumapit ito at agad na kumapit sa braso ni Marco na para bang pag-aari niya ito. Narinig ko ang nangyari. Kumusta na ang bata? Tanong nito bago bumaling kay Marco. Marco, nag-alala ka ng husto kagabi, hindi ka halos kumain. You should rest, see. Ang eksena ay perpektong ginawa. Sa mata ng mga nurse at ibang taong dumaraan, sila ang mag-asawa na nag-aalala. Si Celestina, na nakatayong mag-isa, ay nagmukhang isang estranghero. Isang pagkakamali. Tiningnan ni Celestina si Marco, pagkatapos ay si Isabela na nakakapit sa braso nito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang kagalakan. Tama na, sabi niya, ang boses ay pagod na. Ang huling sinag ng pag-asang natitira sa kanya ay tuluyan ng namatay. Para siyang isang hangal na paulit-ulit na naniniwala sa isang sirang pangako. Matapos masigurong stable na si Miko at pwede nang umuwi, hinarap niyang muli si Marco nang sila na lang dalawa sa pasilyo. Walang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at matatag na desisyon. Tapos na tayo, Marco, sabi niya, ang bawat salita ay pinal at hindi na mababago. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Ayoko nang marinig ang pangalan mo. Para sa kapakanan ng anak ko, lumayo ka na sa amin. Bumalik ka na sa Maynila. Bumalik ka na sa buhay mo. At huwag ka nang babalik dito. Celestina, please bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Marco, ang boses ay basag. Umiling si Celestina. Nang umalis ako 3 taon na ang nakalipas, ginawa ko iyon para iligtas ang anak ko mula sa isang malungkot na tahanan. Ngayon, gagawin ko ulit. Ililigtas ko siya mula sayo. Pagkasabi noon, tinalikuran na niya si Marco. Pumasok siya sa kwarto ni Miko at isinara ang pinto, kasabay ng pagsasara ng lahat ng pinto at bintana sa kanyang puso. Naiwan si Marco na nakatayo sa pasilyo, parang isang multo. Ang mga salita ni Celestina ay umalinggaw sa kanyang isipan. Lumayo ka na sa amin. Huwag ka nang babalik. Nawala na siya. Nawala na si Celestina sa kanya sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan na niya ang lahat. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang kaya niyang tawagan. Ang taong marahil ay makakaintindi o kahit man lang ay makikinig. Ang kanyang huling alas. Nanginginig niyang i-denial ang numero. Daddy. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag, ang boses niya ay puno ng pagkatalo. Dad, kailangan ko ng tulong mo. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Narinig ni Don Ricardo ang bawat salita, ang bawat panginginig sa boses ng kanyang anak. Hindi ito ang boses ng aroganteng sihi na sanay niyang naririnig. Ito ang boses ng isang taong talunan, isang taong nasa dulo na ng kanyang pag-iisip. Ano ang nangyari? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. At doon, sa pasilyo ng isang maliit na ospital sa Laguna, ibinuhos ni Marco ang lahat. Hindi na niya itinago ang sarili niyang mga pagkakamali. Inamin niya ang kanyang paunang pagwawalang bahala,
ang panibagong pag-asa na naramdaman niya, at kung paano sinira ni Isabela ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa halik, sa tawag sa telepono na sinagot ni Isabela, at sa huling mga salita ni Celestina na parang isang hatol ng kamatayan. Dad, hindi ko na alam ang gagawin ko, pag-amin ni Marco, ang boses ay basag. Pinapalayo na niya ako. At sa pagkakataong ito nararamdaman kong totoo na. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Don Ricardo ang isang bagay maliban sa galit para sa kanyang anak. Naramdaman niya ang awa. Nakita niya hindi lang ang kanyang mga pagkakamali, kundi pati na rin ang tunay na pagsisisi. At higit sa lahat, nakita niya ang panganib na dala ng muling paglitaw ni Isabela Diaz. Makinig ka, Marco, matatag na sabi ni Don Ricardo. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang gagawa ng anumang bagay. Ako na ang bahala. Papunta na ako dyan. Pagkababa ng telepono, ang malungkot na ekspresyon ni Don Ricardo ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang bintana, sa mga ilaw ng syudad. Akala niya, sapat na ang pagpapadala niya kay Marco sa Laguna. Ngayon, napagtanto niyang hindi. May mga multo sa nakaraan na kailangan niyang harapin mismo. Alfredo, tawag niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa intercom. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa Laguna. Ngayon din ni. Samantala, sa San Mateo, si Marco ay parang isang kaluluwang ligaw. Hindi siya bumalik sa hotel. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, ang isip ay puno ng mga tanong. Bakit ngayon pa bumalik si Isabela? Bakit sa proyektong ito? Ang lahat ba ay nagkataon lang? Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga eksena. Ang mga urgent na problema sa trabaho na laging lumilitaw kapag sinusubukan niyang mapalapit kay Celestina. Ang mga di-aksidente na laging naglalagay sa kanya sa isang kompromising sitwasyon. Ang paraan ng pagsagot ni Isabela sa telepono, parang inaasahan na nito ang tawag. Biglang may isang bagay na nag-iba sa kanyang pananaw. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang serye ng malas na pangyayari. Sinimulan na niya itong tingnan bilang isang plano. Isang masalimuot at kalkuladong plano. Huminto siya sa gilid ng isang madilim na kalsada. Mayroon siyang naramdamang hindi tama. Ang Isabela na kilala niya noon ay ma-pride. Hindi ito basta-basta hahabol sa isang lalaking tumanggi na sa kanya, lalo na't ang pamilya nito ay may pangalan ding inaalagaan. Maliban na lang kung may mas malaking dahilan. May naalala siyang isang kaibigan, isang financial analyst sa isang malaking bangko. Isang taong may utang na loob sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng isang maikling mensahe. Per, can you do me a favor? It's urgent. Pakicheck naman ang financial standing ng Diaz Group of Companies. Anything you can find. Confidential. Pinindot niya ang send at ibinaba ang telepono. Wala siyang magawa kundi maghintay. Naghintay siya habang ang buwan ay dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Naghintay siya habang ang mga salita ni Celestina, lumayo ka na sa amin, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Ilang oras ang lumipas. Halos mag-uumaga na nang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa kanyang kaibigan. Mabilis niya itong binuksan. Ang mga salitang nabasa niya ay nagpakumpirma sa lahat ng kanyang hinala at nagbigay ng isang nakakakilabot na linaw sa lahat ng nangyayari. Marco, may masamang balita ako. Ang kumpanya ng mga Diaz malapit na silang bumagsak. Nasa bingit sila ng bankruptcy. Kung ano man ang plano mo, mag-ingat ka. Desperado na ang mga yan. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang cellphone. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa panghihinayang. Ito ay tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Si Isabela ay hindi isang pusong sawi na naghahabol. Siya ay isang manlalaro na nasa bingit ng pagkatalo at handang gawin ang lahat para manalo. At siya, si Celestina, at ang kanilang anak sila ang mga piyesa sa kanyang laro. 2 araw ang lumipas na parang isang mahabang bangungot para kay Celestina. Isang tawag mula sa mayor ang pumilit sa kanya na dumalo sa isang key emergency meeting sa munisipyo. Ayaw man niyang pumunta, lalo na't alam niyang makikita niya si Marco, wala siyang magawa. Kinatawan siya ng mga guro, tungkulin niya ito.
Pagdating niya sa conference room, ang tensyon sa loob ay halos nahihipo. Naroon si Marco, nakatayo sa isang sulok, ang mga mata ay nakatuon sa sahig, ang mukha ay seryoso. Naroon din si Isabela, na sa pagkakataong ito ay hindi nakangiti. Nakaupo ito sa tabi ng mesa, ang postura ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. At sa pinakaulo ng mesa, nakaupo ang isang taong hindi niya inaasahang makita. Si Don Ricardo de Alva. Ang presensya ng matanda ay nagpabago sa buong silid. Dala nito ang isang otoridad na hindi matatawaran. Nang makita siya nito, tumayo ito at magalang na inilahad ang isang upuan para sa kanya, isang kilos na nagpakita ng respeto na matagal na niyang hindi naramdaman. Salamat sa pagdating mo, Celestina, mahinahon na sabi ni Don Ricardo, bago muling umupo. Ang mga mata nito ay bumaling kay Isabela, at ang kabaitan sa mukha nito ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na tingin. Nagtataka ka siguro kung bakit kita ipinatawag, Isabela, simula ni Don Ricardo, ang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. Don Ricardo, sir, I don't understand he. Nagsimulang magsalita si Isabela, ang boses ay nagpapanggap na nalilito. Kung may problema po sa proyekto. Walang problema sa proyekto, putol ni Don Ricardo. Ang problema ay ikaw. Natigilan si Isabela. Maging si Celestina ay nabigla sa direktang mga salita ng matanda. Tumingin si Don Ricardo kay Celestina at pagkatapos ay kay Marco. May mga bagay na dapat ay matagal ko nang sinabi. Mga katotohanang itinago ko para protektahan ang aking anak, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkasira ng kanyang buhay. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Celestina, alam kong masakit para sa iyo ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ang pagpilit sa inyo ni Marco na magpakasal. Ngunit hindi ko iyon ginawa dahil gusto ko lang. Ginawa ko iyon dahil kailangan. Ang mga mata ng matanda ay bumalik kay Isabela, na ngayon ay halatang kinakabahan na. Ginawa ko iyon dahil natuklasan ko ang plano ng pamilya mo, Isabela. Ang plano ng ama mo na gamitin ang relasyon ninyo ni Marco para makapasok sa aming kumpanya. Natuklasan ko ang mga iligal na transaksyon, ang money laundering, ang mga panlolokong itinatago ninyo. Kung nagpakasal kayo ni Marco, isasama ninyo sa pagbagsak ang buong pangalan at yaman ng mga de Alva. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa loob ng silid. Napatingin si Celestina kay Marco na nakayuko pa rin, tila dinadala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Kaya pala. Iyon pala ang dahilan. Hindi lang ito isang simpleng arranged marriage. Ito ay isang pagliligtas. That's not true. That's a lie, sigaw ni Isabela, tumatayo, ang kanyang perpektong mukha ay nagpapakita na ngayon ng mga bitak ng panik. Kasunuan-lingan, tanong ni Don Ricardo, na may kasamang isang malamig na tawa. Kumuha ito ng isang makapal na folder mula sa kanyang tabi at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ay kumalat, nagpapakita ng mga bank statement, mga legal na dokumento, mga numero na nagsasabi ng isang kwento ng pagkabaon sa utang at pagkakalugi. Ang katotohanan, Isabela, ay ito, sabi ni Don Ricardo, itinuturo ang mga papel. Ang Diaz Group ay malapit ng bumagsak. Bangkarote na kayo. At ito ang dahilan kung bakit ka bumalik. Ito ang dahilan ng iyong biglaang pagmamahal kay Marco. Ang mga mata ng matanda ay tumalim. Kaya ka bumalik, Isabela. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pera. Dahil kailangan mo ng isang tagapagligtas. At handa kang sirain ang isang pamilya para lang iligtas ang iyong sarili. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Isabela. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Wala na ang elegante at kumpiyansang arkitekto. Ang naroon na lang ay isang babaeng desperada at natalo. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, umaasang may kakampi pa siya. Ngunit ang Marco na tumingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Marco na kilala niya. Ang mga mata nito ay walang galit. Tanging isang malalim na awa at matinding pagkadismaya. Sa sandaling iyon, alam na ni Isabela na tapos na ang laro. Walang sinabi, walang paliwanag. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at, sa gitna ng kahihiyan, halos takbuhin niya ang pinto palabas ng silid. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang sariling paghinga ni Celestina. Ang isip niya ay umiikot, sinusubukang iproseso ang lahat ng katotohanang biglang ibinagsak sa kanya.
Tumingin siya kay Don Ricardo pagkatapos ay kay Marco. Dahan-dahan, sa unang pagkakataon, lumapit si Marco sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng pagsisisi. Huminto ito sa kanyang harapan, ang mga mata ay puno ng sakit na hindi na nito itinatago. Ina, sabi nito, ang boses ay basag at nanginginig. Patawarin mo ako. Ang salitang ipatawad ay madaling sabihin, ngunit alam ni Marco na ang mga salita ay wala ng halaga. Sa loob ng 3 taon, nasanay si Celestina sa mga salitang walang katuparan. Kaya sa pagkakataong ito, pinili niyang manahimik at kumilos. Kinabukasan matapos ang pag-uusap sa munisipyo, hindi na nagpakita si Marco sa mga pulong. Ipinagkatiwala niya ang lahat ng pamamahala ng proyekto sa isang bagong project manager na ipinadala ni Don Ricardo. Nagulat ang lahat, lalo na si Celestina. Ang Marco de Alva na kilala niya ay hindi umaatras sa trabaho. Ngunit ang Marco ngayon ay iba na. Isang umaga, habang nagdidilig si Celestina ng kanyang mga halaman, natigilan siya. Sa labas ng kanyang bakod, nakita niya si Marco. Hindi ito nakasuot ng mamahaling damit. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, at may hawak na martilyo at pako. Walang imik, sinimulan nitong ayusin ang isang bahagi ng kanyang bakod na matagal nang sira. Hindi ito tumingin sa kanya. Hindi ito nagsalita. Nagtrabaho lang ito sa ilalim ng init ng araw. Pinanood siya ni Celestina mula sa bintana, ang puso niya ay puno ng pagkalito. Nang tanghali, lumabas siya, hindi para kausapin ito, kundi para maglagay ng isang baso ng malamig na tubig at isang plato ng kanin at ulam sa isang maliit na mesa malapit sa gate. Hindi pa rin sila nag-usap. Kinuha ni Marco ang pagkain, tumango bilang pasasalamat, at kumain sa lilim ng isang puno. Naging ganoon ang kanilang routine sa mga sumunod na araw. Si Marco ay laging naroon sa labas, may ginagawang kung ano. Isang araw, kinukumpuni niya ang bubong ng maliit na shed sa likod bahay. Sa susunod na araw, nililinis niya ang kanal sa harap ng bahay. Hindi siya nanghihimasok. Hindi siya nagtatanong. Naghihintay lang siya, nagpapakita ng kanyang pagsisisi sa tanging paraan na alam niya, sa pamamagitan ng paglilingkod. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang relasyon niya kay Miko. Tuwing hapon, kapag umuuwi na si Celestina kasama ang anak, naroon si Marco sa di kalayuan, nakaupo sa isang bench. Hindi ito lumalapit. Mumingiti lang ito kapag napapatingin sa kanya si Miko. At si Miko, sa kanyang pagiging inosente, ay kumakaway pabalik. Isang hapon, habang naglalaro si Miko sa kanilang bakuran, aksidenteng napunta ang kanyang bola malapit sa kinaupuan ni Marco. Nag-atubili ang bata, sumusulyap sa kanyang ina. Nakita ni Celestina ang pag-aalinlangan sa mga mata ng anak. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito pinigilan. Tumango lang siya ng bahagya. Iyon lang ang kailangan ni Miko. Dahan-dahan itong lumapit kay Marco. Kinuha ni Marco ang bola, ngumiti at marahang ipinasa ito pabalik. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nagsimula ang isang tahimik na laro ng pagpasapasa ng bola, habang si Celestina ay nakamasid mula sa bintana. Ang puso niya ay unti-unting lumalambot. Ang araw ng inaugurasyon ng bagong eskwelahan ay dumating. Ang buong bayan ay naroon. Makulay ang paligid, puno ng musika at tawanan. Naroon si Celestina, kasama si Miko, nakatayo sa isang sulok. Nakita niya si Don Ricardo na masayang nakikipag-usap sa mayor. At nakita niya si Marco, nakatayo malapit sa entablado, nakatingin sa kanya. Nang tawagin si Marco para magbigay ng kanyang mensahe bilang kinatawa ng De Alva Foundation, umakyat ito sa entablado. Ang lahat ay inaasahan ang isang formal na talumpati tungkol sa kumpanya at sa kanilang tulong. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Marco. Huminga siya ng malalim habang hawak ang mikropono. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula niya, ang boses ay matatag. Nandito po ako ngayon hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao na may malaking utang na loob sa bayang ito. Dahil dito sa San Mateo, natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong proyekto o pera. Natagpuan ko po ang aking pamilya. Ang mga mata niya ay direktang nakatingin kay Celestina. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, ngunit nagpatuloy si Marco. At sa harap ninyong lahat, gusto kong humingi ng tawad, sabi niya, ang boses ay nagsimulang manginig. Gusto kong humingi ng tawad sa isang babaeng hindi ko nakita ang halaga noon.
Isang babaeng sinaktan ko ng husto dahil sa sarili kong kayabangan at pagkabulag. Isang ina na mag-isang pinalaki at inalagaan ang aming anak ng buong tapang at pagmamahal. Tumingin siya ng diretsyo kay Celestina, ang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Ina! Celestina! Patawarin mo ako. Napatakip si Celestina sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Sa harap ng buong bayan, ibinaba ni Marco ang kanyang pride. Ipinakita niya ang kanyang kahinaan. At sa ginawa niyang iyon, ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. At bilang pagkilala sa kanyang katatagan at dedikasyon bilang isang ina at isang guro, pagtatapos ni Marco, ang eskwelahang ito, na magiging tahanan ng kaalaman para sa mga susunod na henerasyon ng San Mateo, ay opisyal na tatawaging Celestina Ina Reyes Learning Center. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit para kay Celestina, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga tao ay abala sa pagkain at pagdiriwang, nilapitan niya si Marco na nakatayong mag-isa sa gilid. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ito nagsalita. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay. Nagulat si Marco. Tiningnan niya ang kamay ni Celestina, pagkatapos ay ang mukha nito. Pagkatapos ng lahat ng sakit, pagkatapos ng lahat ng pader na itinayo nito, heto ang kamay niya, nakaabot sa kanya. Nanginginig, dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang init ng palad ni Celestina ay parang isang pangako. Isang maliit na simula. Ang unang hakbang sa isang mahabang daan patungo sa paghilom. Lumipas ang ilang buwan. Ang init ng tag-araw ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin na hudyat ng Kapaskuhan. Sa San Mateo, ang buhay ay nagpatuloy sa kanyang payapang agos, ngunit para sa isang pamilya, ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang tunog ng bola na tumatama sa damuhan at ang masayang halakhak ni Miko ang paboritong musika ni Marco. Nakaupo siya sa damuhan, pinapanood ang kanyang anak na sinusubukang sipain ang bola papunta sa kanya. Sa bawat sipa, nananabik itong tumingin sa kanya, naghihintay ng papuri. Good job, champ, sigaw ni Marco at ang mukha ni Miko ay nagliwanag sa tuwa. Tumingin siya sa di kalayuan sa may beranda ng kanilang maliit na bahay. Nakatayo roon si Celestina, may hawak na isang tasa ng kape, pinapanood sila. Ang ngiti sa mga labi nito ay hindi napilit. Ito ay totoo. Ito ay payapa. Sa loob ng ilang buwan na pananatili niya sa San Mateo, hindi na siya ang CEO ng De Alva Corporation. Dito, siya lang si Marco. Ang asawa ni Ina. Ang papa ni Miko. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang sapat na iyon. Higit pa sa sapat. Nahanap niya ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Ang kapayapaang dulot ng pagiging bahagi ng isang tahanan. Pinapanood ni Celestina ang mag-ama mula sa beranda. Ang puso niya ay puno ng isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin. Hindi na siguro mawawala ang mga iyon. Ngunit hindi na sila masakit. Sila ay mga paalala na lang, paalala ng kanyang katatagan, paalala ng sakit na kanyang nalampasan, at paalala na ang pagpapatawad ay isang proseso. Hindi naging madali. May mga araw na bumabalik ang takot. May mga gabi na nagigising siyang may alinlangan. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, naroon si Marco. Hindi ito nagsasawang patunayan ang kanyang pagbabago. Sa maliliit na bagay, sa pagtimpla ng kanyang kape sa umaga, sa pag-aalaga kay Miko kapag may sakit ito, sa simpleng pakikinig sa mga kwento niya tungkol sa eskwela. Ipinakita nito na ang pag-ibig ay hindi isang malaking deklarasyon, kundi isang koleksyon ng maliliit na kilos na ginagawa araw-araw. Nakita niya ang isang hinaharap kasama ito. Isang hinaharap na masaya. Bumaba siya ng beranda at lumapit sa kanila. Umupo siya sa tabi ni Marco sa damuhan. Agad namang tumakbo si Miko at yumakap sa kanilang dalawa. Mahal kita, ina, bulong ni Marco, sapat lang para marinig niya. Ang mga salitang iyon na minsan ay wala ng halaga, ngayon ay may bigat at katotohanan. Ngumiti si Celestina at tumingin sa mga mata nito. Ang mga mata na minsan niyang kinatakutan ay siya na ngayong tahanan niya. Alam ko, sagot niya, ang boses ay puno ng pagmamahal.
At araw-araw pinapatunayan mo. Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, naglakad silang tatlo sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan minsan ay mag-isang hinahabol ni Celestina ang kanyang anak. Ngayon, may kasama na sila. Si Miko ay nasa gitna, hawak ang kamay ng kanyang mama sa isang gilid, at ang kamay ng kanyang papa sa kabilang gilid. Ang maliliit na yapak nila sa buhangin ay simbolo ng isang bagong landas na kanilang tinatahak ng magkakasama. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga pagkakamali, mga luha at mga pusong nasugatan. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pag-asa. Isang kwento ng pangalawang pagkakataon. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi tungkol sa pag-aaral na mahalin ang isang taong hindi perpekto, sa isang paraang perpekto para sa inyong dalawa. Habang naglalakad sila patungo sa papalubog na araw, ang kanilang mga anino ay humaba at nag-isa. Isang pamilya. Buo. Sa wakas, isang tunay na pamilya na binuo hindi ng isang kasunduan, kundi ng pagpapatawad, paggalang, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at naging mas matatag dahil dito. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Celestina. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na sumubaybay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak sa sakit ni ina, naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Marco, at umasa sa kanilang muling pagtatagpo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay may sugat, may mga pagkakamali, ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom. Ang pagpapatawad ay isang matapang na pagpili, at ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa gawa. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit gaano pa tayo nasaktan, palaging may espasyo para sa isang bagong simula. Na ang ating halaga ay hindi nababawasan ng mga pagkakamali ng iba, at ang pagmamahal sa sarili ang pinakamatibay na pundasyon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang aral na tumatak sa inyo mula sa kwento ni na Ina at Marco? Aling eksena ang hindi ninyo malilimutan? Mangyaring iwanan po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga. Hanggang sa ating susunod na kwento, maraming salamat po at paalam.